Ayan guys, mga ka-business mind. Andito tayo ngayon sa DB Mall, Anabo. Ayan. Mamimili tayo ngayon ng mga school supplies para sa mga bata. Ayan, sa aking mga anak at sa aking pamangkin. Ayun, ito po nga po ang sitwasyon ngayon dito sa DB Mall. Since pumunta kami ng tanghali, kaya medyo maluwag po yung school supplies area. Ayan, naikutan ko ito. At ito nga, kompleto pa naman ang laman, kompleto pa ang stocks dahil hindi pa nagpa-panic buying dahil may 1 week pang bago magpasukan. Kaya medyo madami pang stocks. Kaya bumili na rin muna kami ng kung ano muna yung kailangang bilhin dahil kulang pa yung budget, kaya babalik na lang ulit kami bago magpasukan. So binili muna namin yung alam naming magkakaubusan ng stocks tulad ng sapatos, bag, ayun. Binili na muna namin yung mga ganon dahil pagbalik namin baka wala na yung mga sizes na kailangan namin, saka yung design ng bag na gusto ng anak ko, kaya binili na muna namin kung alin yung mahalaga, ayun. So ito nga ang sitwasyon dito, marami nang namimili. Ayan, marami nang pumipili ng mga kailangan nilang gagamitin sa school nila, ang mga bata kasama ang mga nanay. So yung iba talaga pag titingin, kailangan budget ang titingnan, ang price. Ayan, dumidepende tayo sa budget ng ating mga financer o mga magulang na siyang mag-shoulder ng mga finance or budget para sa school supplies ng mga bata. Ayan. So, ito nakita natin na sobrang dami pa ng stocks. Ayan. Yung magaganda, siyempre, mas mahal. Ayun. Kung napapansin nyo, ayan, yung iba, akala mo lalapitan natin dahil maganda. Pero pag nakita natin yung price, talaga namang napapailing tayo at sasabihin natin, doon na lang muna tayo sa kaya ng budget. Ayan. So, yun nga din, ako, kinausap ko rin yung anak ko. Sabi ko sa anak ko, yung kaya lang budget ni mami, kasi babalik na lang tayo kapag meron na, nakaluwag-luwag na, babalikan natin yan na gusto mo. Ayun. At dinaintindihan naman ng anak ko yun. Kaya, tips ko lang sa mga mami, kakausapin nyo rin yung mga anak nyo bago kayo pumunta, or ipakita nyo rin yung price. Sabihin nyo sa mga anak nyo, kausapin nyo na lang na hindi pa natin kaya yung ganyang price, hindi pa natin afford yung ganitong design o yung price, hindi kakayanin sa budget. Hanap tayo ng alternative na design or budget na patok sa ating budget na okay naman, maganda, pero maganda yung maganda na klase, pero okay yung price, kayang-kaya naman. Ayun. So, ayan nga, pumapayag naman ang mga bata dahil naintindihan naman nila ang mga sitwasyon natin ngayon dahil sa panahon ngayon ay krisis. Talaga namang ang mamahal ng mga bilihin. Kaya ayan, mga ka-business mind, tip ko lang sa inyo, pag mamimili kayo, pwede nyo isama yung mga bata, then kakausapin nyo sila, ipapakita nyo yung difference ng pagkakaiba ng price, then pakita nyo rin yung mas mababang price. Sabihin nyo na lang na parehas yung gamit, pero magkaiba yung price. Ipaintindi na lang din sa mga bata kung bakit kailangan ganun yung pipiliin natin. Yung medyo mababa lang dahil yun muna yung kaya ng budget. At sabihin na lang natin na pag nakaluwag-luwag tayo, ay babalikan natin yan, o kaya makakabili din tayo niya. Kaya mag-aral lang mabuti para sila din mismo ay ma-inspire din na mag-aaral ng mabuti. Alam din nila kung paano nahihirapan din yung mga magulang sa pagbabudget. Kaya ma-inspired silang mag-aral. So, yun lang mga ka-business mind. Ipaunawa natin sa ating mga anak kung ano yung kaya ng ating mga budget. Pag may budget tayo, ibigay din natin minsan yung kanilang gusto. Pero sasabihin pa rin natin sa kanila kung bakit natin yun binili at kung ano yung kahalagahan nila sa atin. Ayan. So, ayan mga ka-business mind. Sana may matutunan kayo sa video ito.
Ito, magandang business yung mga yung ganito, school supply tuwing magpapasukan. Ayan, nakaka-inspired magkaroon ng business na ganito dahil patok na patok talaga ito. Hindi mo na siya kailangang i-market dahil talaga namang ilang mga tao na yung lalapit sa iyo sa pwesto natin na bibilhin talaga nila dahil ayan yung mga needs ng mga bata. Ayan. So dito sa DB Mall, dahil malaking mall ito, talaga namang one-stop shop ang school supplies dito. Talagang kompleto. Maraming pagpipilian, iba't iba ang brand, iba't iba ang price. Depende sa ating budget kung paano tayo mamili, kung ano yung kaya natin. Ayan, dumadami na nga yung mga pumupunta. Nakita ko rin yung oras ng pagpunta ng mga tao. Pag tanghali, talagang wala pang tao, pa isa-isa. Then, nung bandang alas 3 na, pahapon, at pasara, talagang siksikan na po yung pwesto na to, yung area ng school supplies. Siksikan na. Dahil pamilya na talaga yung pumupunta. Lahat ng anak nila, sinasama na nila para mamili na ng mga mga kailangan nilang gamit sa school nila. Kasama ng nanay, minsan kompleto talaga sila, buong pamilya. Talagang nagsha-shopping sila ng school supplies nila. Ayan. So, marami naman ding nag-a-assist dito at maganda naman yung display, hindi naman magulo. Talagang naka-prepare naman yung mga merchandiser dito, yung mga sales assistant, talagang inaayos nila yung mga display bago nila iwan, talagang nakaayos naman. At tuwing bugso yung mga tao, pinapabayaan lang nila yung mga tao na mamili, magkalat, o natural na po yun yung ganun, yung ma-misplace yung ibang items. At andyan naman yung mga dicer para ayusin yan after na umalis na yung mga tao, inaayos naman nila yan. So ayan, napuntahan din natin yung ibang mga kailangan tulad ng mga sapatos. Ayan, dahil kailangan din yan sa school. Ginagamit din yan araw-araw ang pagsasapatos. Kaya tumitingin din tayo ng price. Ayan. Sa ngayon ay napapatingin lang muna kami dahil wala pang budget, at ito naman ay pwede namang balik-balikan dahil malapit lang din naman ito sa aming area. Ayan. Mga sapatos ng mga bata. Ayan. Tumitingin tayo kung saan may naka-sale para naman makamura tayo. Kapag kaya ng budget, ay pwede nang bilhin kapag napapatingin tayo sa mga ganyang sale. Subalit pag hindi pa kaya, pwede naman yang balikan. Ayan, may 1 week pa naman bago magpasukan, kaya ayan, napapa-window shopping muna kami. Tingin-tingin ng mga kailangan ng mga bata sa pag-aaral. At masaya sa ating kalooban na maibigay natin ang kailangan ng ating mga anak, lalo na sa kanilang pag-aaral. Kailangan nating maging komportable sila sa kanilang pag-aaral. Kaya hangga't maaari, kung kakayanin natin, ay ibibigay natin yung mga requirements na kailangan nila sa pag-aaral. Ayan, marami ako nakitang mga mag-anak dito na ginawa na nilang family bonding yung pamimili nila ng mga school supplies. Ayan. Napakagandang business ang pagtitinda ng school supplies dahil talaga namang in demand ito sa mga kabataan, sa mga napasok sa eskwela. Ayan. Napakaraming paninda dito sa DB Mall, kung saan matatagpuan lahat ng klase ng mga kagamitang pang-eskwela. Ayan. Halos kumpleto. One-stop shop talaga dito. So, yung iba may listahan na ng kanilang bibilhin, kaya hinahanap na lang nila yung area kung saan naka-display para bibilangin na lang nila kung ilan yung kailangan nila para mabili na nila lahat yung requirements ng mga bata. Naghanap din ako ng mga lagayan ng yung baunan, tumbler. So ayun, halos talaga kompleto. Nakita ko naman na halos lahat na nandito sa DB Mall, lahat ng kailangan ng mga bata. So yung iba hindi ko rin nabili dahil kulang sa budget. Kaya
ako'y pabalik-balik din naman dito at nadaan ako lagi dito sa DB Mall. Kaya pag may budget, ako'y nabili na rin ng mga paunti-unti na kailangan ng aking mga anak. So ayun ang aking na-observe dito. Talagang mura dito sa DB Mall. Ayan guys. Ayan, bukod sa mura talaga yung mga bilihin dito, ay quality din naman. Kaya sulit din yung pamimili sa ganitong klase ng store. Ayan. So, dahil yung DB Mall ay talaga namang Divisoria price, talagang dinadayo po ito ng mga tao. Ayan. Kung makikita nyo lang po, umalis na kasi kami bandang hapon, talaga namang grabe yung tao, siksikan talaga, para ka rin nasa Divisoria. Kaya yung mga namimili, yung gustong mamili, ay agahan nyo po, mas maigi po yung maaga po, o hanggang tanghali, talagang hindi pa masyadong marami yung tao. Sa bandang hapon po talaga ay siksikan na po dito, marami ng tao. Kaya mga mami, punta na po kayo ng maaga sa pamimili. Yan po ang tip ko sa inyo dahil proven and tested po yan sa akin. Pumunta kami ng tanghali at nakapaglaro pa ngayon mga bata, ay mga anak ko dito sa space na ito kung saan meron silang playground. Ayan. Ayan. Ito ang kagandahan dito sa DB Mall. Bukod sa nakakapag-shopping ka na, ayan, may family bonding pa kayo dito. Pwede nyong dalhin ng mga bata dahil may playground sila dito na pwede silang maglaro habang nagsha-shopping ang kanilang mga kasama, ang kanilang magulang. Yung mga bata ay pwede nating iwan dito sa playground. Ayan, may mga nag-a-assist naman dito kaya safe yung mga bata. Ayan ang kagandahan dito dahil talagang nag-i-enjoy ang pamilya. May family bonding na pwedeng gawin dito sa loob ng DB Mall. Ayan. At habang namimili nga kami ng mga gamit, at the same time, nakakapaglaro din ng mga bata. So, ayan mga ka-business mind. Sana may naitulong ako din sa inyo na makapulutan nyo ito ng aral o ideya para sa inyong pamimili ng mga school supplies at sa family bonding na rin. Ayan. So, ayan guys, malapit nang matapos yung oras nila sa paglalaro. Kaya paglabas nila, nag-check na lang muna ako ng mga pricing ng mga school supplies. Then, sabi ko nga, babalikan ko na lang kasama yung mga bata. Naantay ko lang na matapos yung oras nila sa paglalaro. Then, sama-sama na kaming titingin ng mga dapat nilang bilhin o kailangan nilang mga requirements sa school. Ayan. At ayan na nga, dumarating na yung mga tao, dumarating na yung mga mamimili ng mga school supplies. Ang dami na. Dumadami na yung mga tao. So, ayan. Malapit nang magsiksikan. Kaya naman, nakahabol pa naman kami. Nakabili pa kami ng mga kailangan namin na medyo ano pa yung lugar. Yung medyo maluwag pa. Kaya okay pa. So, sa mga mamimili, tamang oras sana yung pagpunta nyo para hindi siksikan ng mga tao. Ayan. So, ayan guys, mamimili na kami ng aking mga anak. Kaya, bye-bye na po. Thank you for watching guys.